Ito si Rick, kakagising lang niya sa isang nakalibing na kabaong. Hindi niya alam paano siya napunta rito. Mas malaki lang ito ng kaunti kaysa malita. Yumuyuko ang mga tabla sa ilalim ng daliri niya. Pero hindi ito bumibigay, malangsa at mainit ang hangin. Marahil ito ang hangin simula pa nang ilibing siya. Kung walang sariwang hangin, may 4 na oras ang taong may 60 kilo. Ito ay kung dahan-dahan siyang humihinga. Kung magsisimula ang takot, wala pang 2 oras. Hindi ito nauunawaan ni Rick. Nagsisimula siyang matarantang ngayon din. Nanginginig siya, humihikbi at kumakapit sa pader ng kabaong. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumigaw. Una, mahina lang, pagkatapos ay malakas. Sinira niya ang lalamunan sa pagsigaw. Umalingaw-ngaw ang ingay sa kanyang tainga. Kumatok at sumigaw si Rick, ngunit walang Kinakapa niya ang bag gamit ang mga paa. Sa loob ay may murang feature phone, lighter, isang lollipop at plastic na bracelet na may tracker. Hindi kumukurap ang bracelet. Walang signal ang telepono pero gumagana. Binuksan ni Rick ang flashlight at inihilaw ang liwanag sa dingding hanggang masanay ang mata niya. Gawa sa kahoy ang espasyo, hindi pininturahan. Sa mga siwang ay may bakas ng sariwang lupa. Sinubukan niyang tumawag muna pagkatapos ay nagsulat ng mensahe. Ngunit hindi ito naipadala, walang signal. Kaya inilagay lang ni Rick ang telepono na nakaharap ang screen pataas para maliwanagan ang kisame. Tatagal ang baterya ng Sinubukan niyang itulak ang takip. Unay dahan-dahan, pagkatapos ay malakas saka ginamit ang buong bigat niya. Bahagyang umingit ang mga tabla, ngunit hindi gumalaw. Idiniin ni Rick ang mga sakong sa sahig at itinulak pataas gamit ang balikat, palad at ulo. Narinig niya ang lagitik sa palso, matinding sakit ngunit walang nangyari. Halos 60 sentimetro ng lupa sa ibabaw ang nagbibigay ng humigit kumulang 100 kilo ng karga sa bawat square decimeter. Ang takip ay hindi gagalaw ng walang malakas na mekanismo. Kinukuha ni Rick ang lighter. Balak niyang sunugin ang tuktok na tabla. Unang pitik, may silakbo. Pangalawang pitik, apoy. Inilapit niya ang apoy sa kisame na gawa sa kahoy. Nagsimulang matuno ang dagta. May lumabas na matapang na amoy. Makalipas ang 1 minuto, hirap na siyang huminga. Mabilis sinunog ng apoy ang oksiheno. 800 litro lang ang espasyo sa kabaong. Pinatay ni Rick ang apoy. Nakaramdam siya ng pagkahilo at pagkaiti ng lalamunan. Tinanggal niya ang medyas. Ginawa niya itong makapal na benda. Ipinulupot sa ulo upang lamambat ang mga hampas. Tapos, malakas niyang binangga ang takip. Umingay ang noo. Lumabas ang bukol sa balat. Pero walang resulta. Hindi gumalaw ang takip maski 1 milimetro. Rick humiga ng padapa. Inabot niya ang kisame gamit ang mga takong. Sinimulan niyang sipain ito. Kulang ang espasyo para lumakas. Pero nagpatuloy pa rin siya. Ilang sipa pa, pinulikat ang kanyang mga binti. Humina ang mga sipa. Pero hindi siya huminto. Hanggang hindi na sumunod ang mga kalamnan niya. Para kumalma, nagsimulang magbilang ng malakas si Rick. Napansin niyang humihinga siya ng 16 na beses kada minuto. Ito ay halos 1,000 sa 1 oras. At paubos na ang kanyang oras. Napansin ni Rick na mas mabilis siyang huminga. Masamang senyales ito. Nauubos na ang hangin. Sa panika, kinakamot niya ang mga tabla gamit ang daliri at kuko. Sinusubukan niyang makalusot kahit 1 milimetro. Pagkaraan ng ilang minuto, nagkaroon siya ng maliliit na tinik sa kuko. Pero nagpatuloy pa rin siya. Sa sandaling iyon, may narinig siyang tunog. Parang mga yabag ito sa kanya. Nanigas siya at huminto sa paghinga. Pinakinggan niya ang bawat galaw ng kahoy. Pero lumipas ang 1 minuto at bumalik ang katahimikan. Muling sinakop si Rick ng bagong alon ng takot. Kinuha niya ang tracker mula sa kanyang kamay at sinubukan pindutin ang button. Walang nangyari. Walang tunog o ilaw. Siguro, matagal nang ubos ang baterya. O baka, hindi talaga ito gumana. Kinuha ni Rick ang lollipop. Isinubo niya ito. Nakahiga lang siya, nakatingin sa takip. Una, binilang niya ang kanyang mga hininga. Tapos, kumanta siya ng malungkot na awit na narinig niya noong bata pa. Pahina ng pahina ang kanyang boses, ngunit hindi ito huminto. Ito lang ang kaya niyang gawin. Mag-subscribe sa kanya habang humihinga pa siya.